ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Time, it's 4:34. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagko nga balita diri sa Iloilo, kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligan nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayang hapon mga kabyanan, welcome sa isa na naman kaedisyon sa programa Headliners Boss. Headline. Radyo Pilipinas. Headline. Sa mga headliners, #81st Victory Day sang Panay kag Romblon ginadumdum karon nga adlaw March 18. Wreath-laying ceremony ginhiwat sa Balantang Cemetery Memorial National Shrine. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Headline. Mensahe ni Senator Hontiveros sa Victory Day of Panay and Guimaras and Romblon. Mabatian in a while. Handurawan Quiz B ginhiwat sa Tigbawan sa pagdumdum sang Panay Victory Day. Senator Risa Hontiveros ginpangunahan ang ika-33 nga General Assembly meeting sang IPEC MPC. Job fair kag serbisyo caravan sa Victoria City gindugukan. Iloilo City naghiwat sang Liberation of Panay Job Fair. City government ginpulong ang transport sector ug ipathag ang pagsulundan sa fuel subsidy program. Pagtukod sa mga sports complex sa Western Visayas, mangidako nga bulig sa sports development sang kabataan. Praktis kag disiplina sekreto sang basketball elementary boys sang Schools Division Office sa Aklan sa pagdaog sa elimination round kontra sa SDO Capiz. Capiz nagapa nga duha nga may pinakamanabo nga kaso sa child malnutrition sa pungsod. Sa kaundan sa mga headlines, nagpatigayon sa wreath-laying ceremony ang mga opisyal sang Iloilo City Government
Sa pagpanguna ni Iloilo City Mayor Raisa Trenya supod kay Picao o Public Communication, Provincial Communications and Community Affairs Office Chief Nerio Lujan nga nagtiglawas kay Governor Arthur Defensor Jr. Lulubngan sa mga World War II veterans sa Balantang Cemetery Memorial National Shrine sa Quintin, Salas, Haro, Iloilo City. Lakip sa nagtambong ang mga retiradong opisyal kag katapo sang Veterans Federation of the Philippines, mga uniform personnel kag pila ka mga estudyante matapos ang paghalad sang bulak kag papatigayon sang 21 gun salute nga parte sang seremonya. Maya naman sang ginhiwat nga Veterans Forum ang VFP kaupod sa ila National President nga si retired Major General Romeo Alamillo nga ginsundan sang wellness talk kag medical mission sa ila mga katapo. Samtang mensahe ni Senator Riza Hontiveros sa Victory Day o Panay, Guimaras, and Romblon, yari. Hihikahos ang ekonomiya, napakahalaga na mabigyan pa ng lakas ang ating mga magsasaka at mangingisda. We are working on all this 20th Congress. All of these are part of our commitment to support our co-ops. And we must do this even more, especially now. Ngayong panahon ng matinding krisis sa langis, sa ekonomiya, mas lalo natin kailangan mapalawak at mapatatag ang suporta sa isa't isa. That is exactly why, alongside the programs we are pushing to support cooperatives, I continue to fight for our most vulnerable, our women, our children, our senior citizens. Sa Senado, patuloy po ang pagsusulong ng mga panukala tulad ng Philippine Kaduman naman sa pagdumdum sang 81st Panay Victory Day, naghiwat sa Angban o Santigbawan, sang Handurawan Quiz B. Yari ang report ni Hope Torrichante. Day naghiwat ang banwa sang Tigbawan sang Handurawan Quiz B. Katuyuan sang lihok nga ipahibalo sa kabataan ang kasaysayan, ilabi na ang paghilway sang Panay amuman ang landing sang puwersa sang Amerikano sa Tigbawan sa ikaduha nga inaway pangkalibutan. Dalaman sa Quiz B ang current events sa banwa kagban pa nga hitabo may kaangtanan sa LGU. Ang aktibidad ginpangunahan sang Office of the Municipal Mayor, Office of the Municipal Administrator, Municipal Information Unit kag Municipal Agriculture Office kag ginpasakupan sang 20 ka public kag private elementary schools sa banwa. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Naghiwat sa Liberation of Panay Job Fair ang Public Employment Service Office, Iloilo City. Subong hapon sa Robinson's Place, Iloilo, kadungan sang local holiday subong Miyerkules, March 18. Yara sa ginatos ka trabaho ang mahimo applyan sang Ilonggos nga nagapangita sang obra halin sa BPOs, construction, healthcare, logistics kag iban pa. Siyam ka BPO companies kag 41 ka mga lokal nga kompanya ang nagpasakop sa nanabitan nga job fair. May pila naman ka maswerte ang aplikante ang hired on the spot kag iban nga ka-schedule para sa follow-up interview. Ang job fair isa sa pamaagi sang syudad nga mabuligan ang mga Ilonggo nga nagapangita sang trabaho.
Mismo si Iloilo City Mayor Raisa Trias ang nakipagpulong sa mga miyembro sang transportasyon sa sektor ng transportasyon sa siyudad sa Iloilo sang Miyerkules. Agot ipahatag sa ila ang pagsulundan nga ipatuman sa fuel subsidy program sang siyudad sang Iloilo. Yari ang report. Samtang ang sunod sa alkalde ginatagid niya nga nanoy tuhay nga mga asosasyon ang mga fuel subsidy para gid lamang sa mga taga-syudad sang Iloilo. Dugang niya ang fuel subsidy nga ipaagi sa fuel subsidy coupons ihatag lamang sa kada unit sang jeepney base sa validated master list sang Non-Transportation Franchising and Regulatory Board nga ipaagi sa ilatag sa kooperatiba. Sa mga tricycle naman, kinahanglan, may franchise halin sa sangguniang panlunsod, motorized tricycle operators, permit o motorized tricycle operators permit nga gin-issue sang business permit and licensing office kag dapat nga taga syudad gid sang Iloilo. Ginpangunahan naman ni Senator Risa Hontiveros ang 33rd Annual General Assembly sang Iloilo Provincial Employees and Community Multipurpose Cooperative sa Grand Sing Hotel subong iyang Miyerkules, March 18. Yari ang report. Annual General Assembly sang Iloilo Provincial Employees and Community Multipurpose Cooperative o kan IPEC MPC sa Grand Sing Hotel sang Miyerkules, Marso 18. Yaraman sa aktibidad si Iloilo Vice Governor Nathalie Andebuque, Philippine Chamber of Cooperatives Incorporated Secretary General Edwin Bustilos, Co-op NATCO Party List Representative Felimon Espares, Cooperative Development Authority 6 Director Antonio Escobar, board members, kag masobra 1,000 nga miyembro sang IPEC-MPC sa probinsya sang Iloilo. Sa iya nga mensahe, gin-highlight ni Ontiveros ang dako nga rolyo sa mga kooperatiba ilabi pa subong nga may krisis sa pagbulig sa mga vulnerable sector, kaangay sang drivers, mangunguma, manugpangisda kag pamilya sang OFWs nga lunsay mga miyembro sang ilatag sa kakooperatiba. Bilang Vice Chairperson sang Senate Committee on Cooperatives, lakip sa mga ginaduso sang opisyal ang revised Cooperative Code, Agricultural Cooperatives Act of 2025 kag pagtukod sa Local Cooperatives Development Fund agud mapasanyog pa ang mga kooperatiba sa pungsod Pilipinas. Ginpayag sang opisyal nga isa sa iya nga ginduso sa Senado ang dugang nga supplemental budget na nagabalor 58.2 billion pesos para sa fuel subsidy sa mga drivers sang PUVs kag agricultural subsidy sa mga manugpangisda kag mangunguma nga ginabugusan man sa mga kooperatiba. Naglabot sa 1,260 ka miyembro sang IPEC-MPC ang nagtambong sa Annual General Assembly meeting nga may tema Empowering Members Through Service Excellence and Sustainable Growth. Ang role ng cooperatives, even in terms of reinforcing, in a way, force multiplying yung effect ng mga immediate relief measures that we have passed, yung tungkol sa excise taxes, but also another relief measure that we are still trying to pass. Ito yung supplemental budget. Nagpo-propose ako ng supplemental budget of 58.2 billion pesos, primarily para bigyan ng subsidy yung ating transport drivers sa public transport sector at sa atong mga mag-uuma at mga mananagat agricultural subsidy plus additional repatriation at reintegration budget for our returning OFWs. Tatlo ito sa mga sektor where cooperatives are organized. Ang kabayan sang pagpahayag ni Senator Risa Ontiveros para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Gindukukan sa mga Victoria Sanon ang ginbuksan nga job fair and serbisyo caravan sa Don Alejandro Acuña Yap
Kenya Arts and Cultural Center. Ang aktibidad kabahin sang selebrasyon sang tuigan nga Kadalagaan Festival sang syudad. Sunod sa Victoria City Government, masobra 2,000 ka trabaho ang gintanyag sang masobra 20 ka mga kompanya sa publiko. Magluwas diri may mga gintanyag man nga on-site services ang nanuhay-tuhay nga government agencies. Samtang dako ang pagpati ni Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo ang mga dako ang mabulig sang pagpatindog sa mga sports facility o sports complex sa kada distrito sa Iloilo kag sa kada probinsya para sa sports development. Pahayag sang kongresista nga mapasangkad pa ang skills sa kabataan sa patag sang sports kag hindi na kinahanglan pa nga magasto sang kabataan padulong sa mga syudad para maka-training. Isa ang Uswag Ilonggo Party List sa mga nagbulig sa pagtukod sang Ricardo P. Palmares Senior Memorial Sports Complex sa syudad sa Pasig. Ang venue kung sa diin ginhiwat ang Western Visayas Regional Athletic Association meet opening kahapon. Pagluwas sa Pasig City, may Yaraman Sports Complex nga tukuron sa Maasin, Haniway, Santa Barbara, Pavia, Barotac Nuevo, Ahoy, kag may gym sa Oton sa probinsya sang Iloilo. Dugang pa ni Jojo ang may Yaraman tukuron sa Aklan, Capiz, kag Guimaras. Samtang practice kag disiplina sang kabataan, ini ang nangin sikreto sang Schools Division Office Aklan Basketball Elementary Boys kun nga nagdaog gini sa elimination round kontra SDO Capiz nga nagapadayon sa WVR Oconwebra 2026 sa siyudad sang Pasig. Ginpahayag ni Coach Danilo Ansula Jr. nga nag-umpisa paghanas ang kabataan sa pagbukas pa lang sang klase kag wala Manila ginalauman ang pagdaog bangod nga luyag ng sini nga i-enjoy sang kabataan ang sports. Nakuha sang SDO Aklan sa ang score nga 107 samtang ang SDO Capiz may score nga 38. Nagpangaduha ang probinsya sang Capiz sa mga lugar sa pungsod nga may pinakamanubo nga kaso sang child malnutrition base ini sa 2025 nga datos sa Operation Timbang Plus Report. Sa nahinambitan nga datos, mayara ang Capiz sang 2.01% nga stunting prevalence nga nagapakita sang manubo nga porsyento sang kabataan nga apektado sang malnutrition. Sunod sa Capiz Provincial Government ang resulta, pamatuod nga epektibo ang mga tikang sang gobyerno probinsyal sa pagpabaskog sang programa, may kaangtanan sa nutrisyon kag ikaayong lawas sang kabataan. Ang mabaskog nga koordinasyon sa tunga sang nanuhay-tuhay nga sektor kag padayon nga pagpasangkad sang impormasyon hanungod sa husto nga nutrisyon lakip sa mga ginalantaw nga rason sa pag-angkon sang amo nga kadalagan. Sa piyak sini, nagpasalig sa gihapon ang Capiz Provincial Government nga padayon sa gihapon nga bantayan ang ikaayong lawas sang kabataan agud masiguro ang mas masanag kag luwas nga buwas damlag. Radyo Pilipinas News. Nagapabilin nga bukas para magserbisyo sa publiko ang mga National ID Registration Centers ng Philippine Statistics Authority Iloilo. Apisar nga holiday subong iyang Miyerkules, kag sa maabot nga Biyernes, ang publiko mahimog gihapon magparehistro para sa National Identification. Ginaagda sang PSA Iloilo sa tanan nga magparehistro nga magpadulong kun Lunes tubdob Sabado sa SM City Iloilo Government Servicio Center o kun sa PSA Fixed Registration Center sa ila opisina sa Dalan Isnart. Nagapanugyan man ang ahensya sa tanan nga mga residente ilabi na sa mga benepisyaryo sang 4Ps o Pantawid Pamilya Pilipino Program, walang gutom, social pension for senior citizens,
kag tupad nga magparehistro sang temprano agud masigurong padayon nga pag-access sa mga serbisyo kag benepisyo. Nagaplano nga magsugod na sa pagnegosyo ang kalipunan ng Liping Pilipina o Kalipi sa Miagao, Iloilo. Sining karon lang ang grupo gintuduan sa Department of Trade and Industry Iloilo pinaagi sa Negosyo Center Miagao kung paano mag-obra sang mapag-on nga plano sa pagnegosyo. Lakip sa mga gintudlo sa grupo ang tuhoy sa market analysis, product pricing kag operational planning, nangin palagyan man ang aktibidad para makahatag sang one-on-one mentorship agud magmadinalagon ang plano sang grupo nga magtukod sang talipapa sa diin igabaligya ang chili oil, peanut butter, pickles kag iban pa nga produkto sang banwa. Ang pagtingwa kabahin sa mga aktibidad sang Department of Trade and Industry Iloilo subong nga Women's Month kag tuyo nga pasanyugon ang mga negosyo nga ginapangunahan sang kababainhan. Hindi na magpatay sang aircon ng mga modernized units sang Western Visayas Transport Cooperative bilang paagi agud makakinot sang gatong. Sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo kay WVTC President Raymundo Parcon, ginpahayag niya ini ang ila na istoryahan sa baylo, magalimit na lang sila sang oras sa biyahe sang ilang mga unit. Dugang pa sini mabuhay o mabudlay sa pasahero kung wala sang aircon. Ilabi na kag amat-amat na nga nagainit ang tiempo. Kinkonfirmar man sini nga sugod sa Webes, March 19. Magapatuman na sila sing ginaprubahan nga saka sa plitihan apang sila ang magaproseso pa sang taripa gikan sa Land Transportation Franchising Regulatory Board. Nagalao man ang mga transport cooperative nga gilayon nga ma-release ang fuel subsidy sa mga driver paagi sa Department of Social Welfare and Development. Sa dugang nga mga balita, magasaylo na sa ilabag o nga balay ang 30 kapamilya sa Batad, Iloilo. Pinagi ni sa Purok Resilience Program sang Iloilo Provincial Government na patindugan sang balay ang mga nagakinahanglan nga pamilya. Sunod sa Kapitolyo, ang mga balay gindesinyo nga may ikasarang sa kalamidad. Ang turnover lauman buwas March 19 nga pangunahan mismo ni Governor Arthur Defensor Jr. Ginlansar sa Department of Education Schools Division of Iloilo ang EduCare program. Nga isa ka programa gud pabaskugon ang kinamatarong sa mga estudyante, wellness kag mental health sa mga pampubliko nga buluthuan. Ginhiwat ang launching sa Dumangas National High School sining karon lang, marking a significant milestone in the division's continuing efforts to strengthen learners' rights and protection, wellness, and mental health support across public schools. Kadungan sang paglonsar ang paghiwat sang talk show sa pillars sang EduCare. Kung sa diin ginhatagan importansya ang multi-sectoral nga kolaborasyon sa pagsabat sang kinahanglanon sang mga learner. Nagpresentar man sanday Dr. Rudney Labis, Head sang Health Service Delivery Division sang Iloilo Provincial Health Office, kag Don Saso Project Development Officer sang Provincial Social Welfare and Development Office sa mga serbisyo kag programa sang ilatag sa kaopisina nga nagasuporta sa wellness, psychosocial care kag mental health interventions sang mga learner. Ginistoryahan man ang natuhoy sa school-based mental health promotion, early identification, referral mechanisms, implementasyon sang learner protection policies, reporting pathways kag coordinated response systems sa idalom sang EduCare. Yara sa paglunsar sanday Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang Jr., Iloilo Vice Governor Nathalie Andibuque, 4th District Representative Dr. Ferge Beron, kag Mayor Braden John Beron sang Dumangas. Ginpangunahan anday Undersecretary Peter Irving Corvera sa Department of Education, Chairperson Patrick Pato Gregorio sang Philippine Sports Commission, Pasig City Mayor Stephen Palmares, DepEd 6 Regional Director Cristito Eco, kag Schools Division Superintendent Dr. Nicasio Frio sang Pasig City ang opening sang regional meet nga ginpasakupan sang masobra 7,000 ka mga delegasyon gikan sa 8 ka mga Schools Division offices sa rehiyon. Sa mensahe ni Undersecretary Corvera, ginpahayag niya
nga ang rehiyon 6 pirmi nagapatubas sang most determined nga mga atleta sa pungsod. Bangod kilala ang mga pumuluyo, hindi lang bangod sa talento, kundi hindi bangod sa kusog, kabako, disiplina, kag tagipusoon nga mabaskog. Ginpasalamatan man niya ang LGU posse sa pagpanguna ni Mayor Palmares sa suporta sa DepEd kag pagpang nagbalay sang regional meet. Samtang gipayag naman ni Mayor Palmares nga ang panagbalay sang Webra Amit kabahina sang maragtas sang syudad kag dako ang iya pagpasalamat sa tanan nga nagbulig para mapatigayon ang hosting kaupad ng SDO Pasay City. Magabid ang syudad ng Pasay sa 2028 palarong pambansa. Ini ang ipahayag ni Pasay City Mayor Stephen Palmares kadungan sa opening program sang Western Visayas Regional Athletic Association Meet 2026 nga ginhiwat sa syudad. Pahayag sang alkalde nga antes ang desisyon nga plano nga pagbid gin-inform man sini ang Department of Education dugang paniya nga tinguan sang syudad nga sa bulig sa mga stakeholder nga maghuman sang Olympic-sized nga swimming pool. Pinaagi sa pag-host sang Webra Meet, nangin palagyan man ini agod maplastar sa syudad ang mga playing venues at tagsa ka barangay. Ang hosting sang palarong pambansa nagasunod sa Luzon, Visayas, Luzon, Mindanao nga pattern. Hiwatan sa ang 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur. Ang pagpanagbalay sang national event hindi na bago sa Pasay City. December 2023 sang ginhiwat sa syudad ang 18th National Scout Jamboree na gintambungan mismo ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Nangin host man ang syudad sa National Sports Event. Dinapit sa programa nga Hello ESAT-U Real Talk si Commission on Higher Education 6 Regional Director Raul Muyong subong nga Miyerkules. Sanday ESAT-U President Gabriel Salestre Jr. kag Dr. Heinz Gumakil ang nag-aangkor sa programa nga Real Talk. Ginpatpat ni Director Muyong ang mga programa sa idalom sang iya pamunuan sa CHED Region 6. Iya man ginsaysay kung paano nakasulod kang nagkapirmahanay sang Memorandum of Agreement ang DYLL Radyo Pilipinas Iloilo sa ESAT-U. Si Muyong amuanay ang presidente sang ESAT-U sang nakapirmahanay sang usufruct ang RP Iloilo sa universidad. Amayadtong mga headliners boss ang gitipon sa ulot balitaan sa DYLL Radyo Pilipinas Iloilo. Sa akon mga kaupod sa technical side, Roy Louis Kaipang, kagsabay sa transmitter, Jeffrey Bitita. Pilipinas, salamat. Ako naman si Bing Pabiona. Maayong hapon. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.